Yo, what's up? Once again, Jay Gregorio here. Welcome back dito sa akin channel. And in this video, pag-uusapan natin is about the IKEA. Okay? Sa mga hindi pa familiar na ba yung IKEA, IKEA is the largest furniture in the 21st century. And also, alam mo ba, ito yung trivia. Yung IKEA dito sa Philippines, branch na nasa Pasay, katabi ng MOA, is yun daw yung pinakamalaking IKEA branches na inopen nila. And kaya ko itong ginawa yung vlog na to kasi kahapon pumunta kami sa IKEA, Sunday yon, and sobrang na-amaze ako pagdating sa, hindi sa lahat, okay? Pagpasok mo sa IKEA, una maluwag yung parking, okay? Maluwag yung dadaanan ng parking. Of course, siyempre, may mga dinadaan nilang mga furniture, kailangan yung space talaga lakihan. Pero sobrang plus points yon. Also, pagpasok mo dun sa loob, parang siyang airport na mall sa sobrang laki. Okay? May mga floor siya. And then pagpasok namin sa floor, tiningnan namin, punta agad kami dun sa third level, and then punta kami sa may showroom. And hinahanap namin kung saan yung mga furniture. Hindi namin makita kasi nga pagpasok mo, mga showroom muna, yung mga display nila. And so nagdire-diretso kami, merong mga guide doon, tiningnan namin. And then, nung pumunta na kami dun sa loob, dun namin nakita sa sobrang laki pala talaga ng IKEA. Alam mo ba, ito yung pinakanagustuhan ko sa business model ng IKEA. Okay? Unang-una, pag bumunta ka dun sa IKEA, self-serving sila. Ibig sabihin, kung gusto mong bilhin yung furniture na to, gusto mong bilhin yung gamit na to, self-serving. Hindi mo na kailangang tawagin pa yung mga tao nila or mga staff nila para magpa-assist. So, ang kailangan mo lang gawin is picturean mo yung bibilhin mo, hanapin mo yung code, meron kang note dyan, pwedeng picture, meron din naman silang naka-ready doon na parang paper, tapos ililist mo para pagpunta mo doon sa baba, mamaya doon tayo, doon mo nung pupuntahan. So, ganun nga yung ginawa namin, pinicturean lang namin yung mga kailangan namin bilhin, so nag-ikot-ikot kami, at sobrang laki. Talagang maliligaw ka kung nag-iisa ka lang, first time mo. So, nangyari, ang dami doon pagdating sa mga furniture, quality, and hindi mo makikita yung mga designs nila ng furniture sa other furniture shops. And ang kagandahan doon, yung affordability plus yung quality ng mga furniture, yun yung pinaka best para sa akin at nagustuhan ko. And yun naman talaga yung brand ng IKEA, affordable, quality. And sobrang nakakatuwa lang. And kung i-connect natin yun sa business na meron tayo, okay? Pagdating pa lang dun sa self-serving, okay? Kahit sobrang laki ng IKEA, 'di ba? Pero nagagawa niya na i-leverage yung other operation ng business niya by using yung semi-automation, yung self-serving. Instead na bilhin mo to, tawag ka ng tao, sila meron na lang code, pipicturean mo, and then pipick upin mo na lang yun sa baba. So, yun na nga. So, let's say ganyan na tapos na kaming mamili, baba na kami, tanong kami sa yung checkout. And para magpuntahan mo yung checkout, dadaanan mo muna lahat ng paninda ng IKEA. Parang ganun yung nangyari. So, ibig sabihin, dumadaan ka sa funnel, dumadaan ka dun sa parang, basta para siyang funnel para sa akin yung dating ng IKEA business model. Dadaan ka sa funnel, and then, pag nandun ka na sa checkout, yun na yung bottom of the funnel, magbabayad ka na, okay? Pero bago ka magbayad, itong maganda. Okay? 'Di ba? Meron ka ng mga napicturean ng mga items mo na bibilin mo. So pagbaba mo, hindi siya bababa nasa third level din yata yung checkout nila. So gagawin mo, pagdating mo dun sa checkout, meron dong mga rack and number. So dun sa mga rack and number na yon, makikita mo kung saan mo ngayon ipipick up or i-claim yung mga items na nabili mo. Based dun sa picture, pupuntahan mo dun sa malaking warehouse nila, nakatabi lang ng checkout, and may mga rack number dun, tapos merong bawat number yung rack, rack 1 to 32, 30, ganyan. So may mga number yon. So ang dali ding mahanap ng mga item na nabili mo. And ang maganda dun, eto, naka-ready na at kukuhanin mo na lang. So let's say, rack 20, ganito, pick upin mo na lang yung item, ilalagay mo na lang sa cart mo, and saka ka ngayon magpo-proceed dun sa checkout. So, walang assistant, walang assist kasi nga, ang ganda ng process nila, inventory system. Imaginin mo, pagpunta mo dun, may stocks, alam nila na may bumili nito. So, hindi nila ilalagay dun sa showroom nila, okay, yung mga items, yung mga furniture na wala dun.
'di ba? Nang wala dun sa stock inventory nila. Ang ganda ng system, guys. Tapos pagdating mo sa checkout, ang bilis lang din, parang bilis lang, mga 2 minutes lang naka-checkout ka na, may resibo ka na, ang bilis din ng cashier nila. Also, parking. Okay, sa parking, automated na din sila kasi nga hindi mo na kailangan mag-cash pa. May cash pa rin sila pero meron din silang tap mo lang yung credit card or e-wallet. Self-serving din yung ano nila, yung process sa pagbayad ng parking fee instead na mag-hire pa sila ng tao, di ba? So na-automate nila yung mga ibang bagay. Siguro, inalat nila yung mga ibang tao nila sa ibang department, inventory, and hindi ko lang nasama, dun sa showroom, meron dong parang ano siya, parang place siya na kung saan pwede kang magpa-design ng bahay mo. Hindi naman yung design ng bahay. Example, ito yung kwarto. Lagyan mo ng mga furniture. Meron silang mga tao doon na naka-assign para i-assist ka. So, alam din nila kung ano yung mga furniture na babagay sa brand new home mo, brand new bedroom, or kung ano man. Kumbaga parang, di ko na itanong kung free yun. And I believe free siguro yun, free services ng IKEA. Parang designers room, okay? So, and then, ang dami, kumpleto lahat doon, halos lahat ng kailangan mo pagdating sa pagbili ng mga gamit sa bahay, halos nandun. So, I really suggest na puntahan mo siya para ma-experience mo yung process nila. Ibig punta kami doon ng Sunday, medyo maraming tao, punta ka doon ng weekdays. So, yun lang, na-share ko yun kasi nga, kung i-connect natin sa business natin, yun yung isipin natin, paano tayo makakapag-create ng mga systems para ma-semi-automate natin yung mga bagay na dapat hindi na natin siya ginagawa ng paulit-ulit. Yun lang yun. Hindi mo na siya talaga totally, wala ka nang gagawin. Ang goal is, paano ka makakapag-create ng system using a process, okay, an automation, semi-automation sa negosyo na meron ka. Ano mang negosyo yan, imagine, retail business sila, furniture business sila, nagawa nilang makapag-create ng napaka-powerful and seamless system sa business model ng IKEA. Kasi IKEA is sobrang successful. I believe 300 plus stores na ang IKEA. And yun, grabe. So, ano ko doon? 5-star. Okay? Anyway guys, thank you so much for watching this short video. Short video lang to. Nag-review lang ako about dun sa experience na-experience ko sa pagpunta namin sa IKEA shop. So, dun sa Pasay, sa MOA, yung pinakamalaking IKEA. So, punta ka din para ma-experience mo kahit wala kang bibilin. Check mo lang kung paano nag-work yung business nila or bili ka lang ng something and then check mo kung paano nag-work yung kanilang sales process. It's like a funnel, okay? Thank you so much, guys. This is Coach Jay, and if you want to learn more about marketing, sales funnel, I really suggest to go to my website, jgregorio.com. If you're looking for tools, a platform para ma-semi-automate mo yung negosyo na ginagawa mo, I really suggest na puntahan mo naman yung negosyotoolkit.com. Pwede kang mag-book ng call doon to me or one of my coaches para malaman mo kung paano makakatulong yung software na dinevelop ko para sa mga SMEs, mga kababayan natin na nagsisimula ng kanilang online business. This is Coach Jay, and magkita-kita tayo on the next one. Keep safe and God bless.